Halina't punan ng kaalaman ang isipan. Umupo, makinig at makisama. Bubusugin ang araling puno ng sustansya sa paghati ng edukasyon at pag-asa. Buenos dias, Ted Magiting! Bago magsimula yung ating diskusyon sa araw na ito, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo upang sa ating pagbati sa bawat isa. Sige nga. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, kaibigan. Sige nga. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, kaibigan. Bago tayo magtungo sa ating klase, mag-uumpisa muna tayo sa panalangin. Miss Fernandez, maaari mo ba kaming samahan upang pangunahan ang ating panalangin? And everyone, let us bow our heads and give a present. Lord God, thank you po sa pagkakataon ito. Ito'y matututo at pagkakaroon ng bagong kaalaman sa kaalaman ng pag-uusapan dito. Bigyan niyo po ng kapatid na nililip na mabapit sa atin po sa pagdalangin sa harapan. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Miss Fernandez. Ayan, nandito na ba lahat? Mag-a-attendance na tayo Camero. Present! Diaz. Present! Elizalde. Absent po. Absent na naman. Fernandez. Present. Di nakikinig. Juarez. Present! Ledesma. Present. Martinez. Present. Ramirez. Present! Salazar. Absent ba to? Absent. Sanchez. Present. Si Valeria. Vera. Absent. Ayan. Tatlo yung absent natin sa araw na ito. Ayan. Thank you, Teacher Rafa, sa ating routine at attendance, no? At dahil nandito na kayong lahat, atin namang babalikan kung ano ba yung lesson natin nung nakaraan. Kung talagang may natutunan kayo, magbigay nga kayo ng 3 salita o mga keywords lang, no? Na natatandaan nyo nung last lesson natin. Okay, go, Mr. Sanchez. Biodegradable, non-biodegradable, and segregation. Okay. Biodegradable, non-biodegradable, and segregation. Ayan, sino pa? Sino pang makapagbibigay? Ayan, go Miss Camero. Did your NGOs DNR and policies? Thank you! NGOs and DENR. Ayan, so sa mga salitang to, no, mabubuo natin kung ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan. So, nabanggit ni Mr. Sanchez ang biodegradable at non-biodegradable. So, yan yung dalawang uri ng basura na ating sinesegregate. Meron pang isa, ang recyclable. Tapos, sa national scale naman, meron tayong mga policies na banggit ni Miss Camero kanina. Yan, yung mga policies na yan, pinapaigting yan ng mga NGOs or non-government organizations, saka ng mga government organizations tulad ng DENR, Department of Environment and Natural Resources. So, bukod dyan, dito sa mga NGOs, kasama dito yung mga Bantay Kalikasan, yan, Greenpeace Philippines, at marami pang iba. Dito naman, bukod sa DENR, meron din tayong Department of Health or DOH, tsaka DOST, Department of Science and Technology. So, ayan. So, lahat ng ito ay sumusunod sila sa batas ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act.
Okay, so syempre, kahit meron tayong mga ganyang batas at mga ganitong klaseng uri ng solid waste management, malaki pa ring problema ito sa ating kalikasan. Bakit? So, isang malaking factor dyan kasi hindi rin naman tayo sumusunod, no? So, lagi nating tatandaan na nandyan itong mga ito para maiwasan yung mga masasamang epekto ng basura sa atin, sa kalusugan natin, sa kalikasan natin, at lahat yan ay mauugat pa rin sa ating kolektibong aksyon at mga individual na aksyon upang masolusyonan ang mga ganitong suliranin. Ngayong araw, itatakel natin climate change naman, no? Isa sa mga pinakamasamang epekto ng basura na hindi natatapon ng maayos. At ngayon, sana mas maramdaman natin kung ano ba talaga yung epekto nito at ano nga ba yung magagawa natin bilang mga individual para masolusyonan ang mga suliraning pangkapaligiran. Ayun lamang para sa ating pagbabalik-aral, no? At para naman gisingin ang ating diwa, nandito si Teacher Archie para pangunahan ang ating aktibidad. So ayan, maraming salamat Teacher Elaine sa makabuluhang balik-aral. So bago tayo tumungo sa ating bagong diskusyon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad o laro na tatawagin nating It's Decoding Time. Teacher Archie, ano nga ba yung decoding time? Ayan, so may nakahanda akong mga hanay ng numero na kailangan nating i-decode. So, paano nga ba natin ito i-decode? So, ang mga letra sa alpabeto ay tutumbasan ng numero. Halimbawa nito ay ang letrang A ay 1, ang letrang B ay 2, ang letrang C ay 3, and so on. So, ang halimbawa, sa tulong ng mga clue na nakalagay rito ay mas mapapabilis nating ma-decode kung ano nga bang hinihinging salita. So, dito, ang English ng salitang guro, ano nga ba ang English ng salitang guro? Ayan, so tingnan natin. Teacher. So, ayun ang hinihingi nating salita. Kung naiintindihan na ba natin? Opo. Yan. Kung naiintindihan na natin ang panuto at mechanics ng larong ito, ay simulan na natin ang aktibidad. So, ayan, ang numero unong sasagutin natin ay, ang English nito ay nature. Your timer starts now. Yes, Juarez? Teacher, kalikasan po. Kalikasan nga ba ang sagot? Tignan natin. Tama, kalikasan. So, sa'yo mapupunta ang unang puntos. Next naman ay, ang salitang ito ay tumutukoy sa mga nakikita at naobserbahan sa ating paligid. Your timer starts now. Yes, Valeria? Kapaligiran po. Kapaligiran nga ba ang tamang sagot? Tingnan natin. Tama, kapaligiran. So, ang susunod na puntos ay mapupunta sa iyo. Maraming salamat. Tumungo na tayo sa next. Ang salitang ito ay tumutukoy sa sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Your timer starts now. Yes, Sanchez? Temperatura. Ayan. Temperatura nga ba ang tamang sagot? Tingnan natin. Tama, temperatura. So, Sanchez, sa tingin mo, saan ba natin na-encounter ang salitang temperatura? Yung temperatura, pwede natin siya may sa thermometer. Kaya lang na susukat ng klima or temperature ng isang tao. Ayan, magaling! Ngayon, meron akong inihanda ditong larawan na nagpapakita ng iba't ibang klima sa iba't ibang taon sa ating mundo. At ito tinatawag nating temperature map. Ayan. So, base sa larawang naobserbahan ninyo, meron ako ditong tanong na inihanda. Ayan, unang tanong. Anong naobserbahan nyo sa mga larawan at bakit nyo ito nasabi? Okay, sino may gustong sumagot? Okay, Ledesma? Ano po, teacher, base po sa larawan, naliiba po yung kulay po nila and sa tingin ko po ay ang implikasyon nito ay ang temperatura or ang klima ng ating mundo. Yes, magaling! At para sa pangalawang tanong, ano ang mga posibleng dahilan sa mga pagbabagong ito?
At ano sa tingin nyo ang implikasyon nito sa atin? Yes, Sanchez? Tingin ko po, teacher, marami pong reason kung bakit po may pagbabago na gaganap. Kagaya po ng mga human activities po. At tingin ko yun po yung implication nito sa atin ay maaaring po tayo ma-affectan negatively like sa agriculture program. Ayan, magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maganda na may paunang ideya na tayo patungkol sa araling tatalakayin natin ngayon ay ang patungkol sa climate change. Para sa pagpapalalim, tutulungan tayo ni Teacher Berna para mas maintindihan at maunawaan natin patungkol dito. Maraming salamat, Teacher Martesa, para sa pambungad na gawain sa talakayan na ito. Ngayon naman ipag-uusapan natin sa mga oras na ito ang isa sa pinakamatinding issue na kinahaharap ng ating lipunan. Ito ay ang climate change. Ngunit bago iyon ay may pamimigay ako sa inyong mga manuskrito bilang bahagi ng inyong pangpinal na aktibidad. Ito ay naglalaman ng mga talakayan natin mamaya sa ating klase at ipinangkat ko sa 3 ang inyong klase upang sagutan ninyo ito bilang isang grupo. Kaya sige, para sa mga representative, tumayo na kayo at kunin ang mga manuskrito para sa inyong pangkat. At tahimik na magpunta sa kanyang grupo. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, ano-ano nga ba ang mga aral na asahan ninyong mapupulot ninyo ngayong araw? Ayan, sige, magtatawag ako sa inyo ng isa para basahin ang tuon ng ating diskusyon. Sige, Miss Sanchez. Una, ano ang climate change? Dalawa, ano ang mga sanhi ng climate change? Ikatlo, paano naaapektuhan ng climate change ang mga tao at mga mundo? Ika-apat, mga patakaran tungkol sa climate change sa Pilipinas at panghuli, mga karagdagang kaalaman tungkol sa climate change. Ayan, maraming salamat. Ito ang mga puntos ng diskusyon ngayong araw. Una, mahalaga na malaman natin ano nga ba ang kahulugan ng climate change at paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Pangalawa, ano ang mga sanhi ng climate change at maaaring maging daan ng klase na ito upang buksan ang inyong kamalayan na malaki ang parte natin sa paglala ng suliraning ito. Pangatlo, paano nito naaapektuhan ng ating buhay, kapaligiran, ekonomiya at maging ang buong mundo. Pang-apat, ano-ano ang mga implikasyon at mga patakaran ukol sa climate change na matatagpuan sa loob ng Pilipinas. At pang-lima, magkakaroon tayo ng diskusyon bilang karagdagang kaalaman tungkol sa climate change. Umpisahan natin ang klase na ito sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng klima at ng panahon? Dahil madalas nagagamit natin ang dalawang ito interchangeably. Marami pa sa atin ang nalilito kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito. Una, ang panahon, ito ay tumutukoy sa pansamantalang kondisyon o lagay ng ating atmosphere. Kagaya ng tinanong ni Teacher Archie kanina, tumingin kayo sa langit, ano ba ang nakikita ninyo? Ngayon ba ay mainit, maulap, o maulan? Kapag tinatanong niyo ang mga bagay na ito, ibig sabihin tinatanong ninyo ang panahon o ang weather ngayong araw. Samantala sa kabilang dako naman, ang klima naman ay ito ay tumutukoy sa pangmatagalang pattern ng panahon. Halimbawa, sa Pilipinas mayroon lamang tayong 2 klase ng klima. Ano-ano iyon? Sige? Tag-init at tag-ulan. Mahusay! Sa loob ng Pilipinas, mayroon lamang tayong 2 nararanasang klase ng klima. Ito ay ang tag-init at tag-ulan kagaya ng sinabi ng inyong kaklase. Hindi kagaya sa ibang mga bansa dahil tayo ay tropical country, 2 lang ang nararanasan natin. Sa ibang mga bansa, nakakaranas sila ng 4, which is yung tag-init, tag-ulan, tagsibol at taglagas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang issue na kinahaharap natin ukol sa klima. Ito ay ang climate change. Ayon sa NASA, ang climate change daw ay isang pangmatagalang pagbabago o epekto na nararanasan natin sa
panahon. Diba? Ang climate change ay tumutukoy ito sa masasamang epekto ng pagbabago ng klima. Halimbawa, kung dati tag-init lang, ngayon dahil mas lumalala ito, hustong tag-init na. Kung dati ay tag-ulan lamang, ngayon hustong tag-ulan na. At ang mga bagay na ito ay maaaring mag-lead sa mga calamities na maaaring maging masama ang epekto, hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating pangkabuhayan. Isa sa tinitingnang rason kung bakit lumalala ang climate change ay dahil sa global warming. Ang global warming ay tumutukoy sa hustong pag-init ng mundo dahil na rin sa kagagawan ng mga tao. At maraming sanhi kaya lumalala ang climate change at ang global warming. Pag-usapan natin ngayon, ano-ano nga ba ang mga sanhi ito na nagpapalala sa global warming na siya ring nagpapalala sa climate change? Sinasabi dito na may dalawang klase ng sanhi na siyang rason kung bakit lumalala ang climate change. Una, ang natural na pagbabago ng klima ng mundo at pangalawa, ang gawain ng mga tao. Natural na sa ating mundo na nagbabago ang klima dahil alam natin na ang mundo natin ay umiikot, hindi ba? At sa pag-ikot nito, makikita natin na may mga partikular na oras na hindi naman direktang tumatama ang araw sa isang partikular na lugar. Kaya masasabi natin na may mga panahon na nakararanas tayo ng tag-init at may mga panahon naman na nakararanas tayo ng taglamig. At ito ang tinutukoy nandito. At ngayon pag-usapan natin ang sistema ng sirkulasyon ng init sa mundo. Alam ba ninyo, class, na nakatatanggap tayo ng init mula sa araw o ang tinatawag nating solar radiation na siyang nagsistrike sa Earth. At pag-strike ng init na ito sa Earth, ang tendency maa-absorb ng land surface at ng mga object sa mundo ang init na ito. Pero hindi naman lahat ay naa-absorb. May ibang init na nagre-reflect pabalik sa space. At ngayon, pag-usapan natin ang greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay ang gases na matatagpuan sa atmosphere na siyang dahilan kung bakit tumataas ang temperatura sa mundo. At tandaan nyo, class, na ang init o ang heat na nanggagaling sa araw ay essential. Bakit? Dahil ang heat ay nag-aalaw sa mga life forms to exist on Earth. Pero ang sobra-sobrang init ay nakasasama. At bakit nagkakaroon tayo ng sobra-sobrang init? Dahil sa pangalawang sanhi, ang gawain ng mga tao. Ito, class, ang ilan sa mga example na gawain ng mga tao na siyang dahilan kung bakit lumalala ang global warming sa buong mundo. Pag-usapan natin una, ang labis na paggamit ng elektrisidad at pagsusunog ng fossil fuel. So, ganito yung cycle niya, class. Alam ba ninyo na isa sa pinagkukuhanan natin ng elektrisidad ang pagsusunog ng fossil fuel? At ang pagsusunog ng fossil fuel ay naglalabas ng methane at carbon dioxide na siyang nagpapataas sa greenhouse gases na siyang dahilan kung bakit umiinit ang temperatura sa buong mundo. At kapag uminit ang temperatura sa buong mundo, kinakailangan natin gumamit ng electricity at mga appliances para maibsan yung init na nararanasan natin. At kapag gumamit tayo ng sobra-sobrang elektrisidad, kailangan natin magsunog ng fossil fuel. Ang fossil fuel, maglalabas ulit siya ng mga chemicals na magpapataas sa greenhouse gases at magpapainit sa mundo, and the cycle never ends. Kaya anong dapat natin kailangan gawin? Dapat na mag-isip pa tayo ng alternatibo. Pangatlo at panghuli sa mga gawain ng mga tao ay ang pagkalbo sa mga kagubatan o deforestation at ang pag-convert sa mga palayan bilang pabahay o yung tinatawag nating urbanisasyon. Tandaan ninyo, class, na kailangan natin ng mga puno at halaman. Why? Dahil sila yung tumutulong sa atin to regulate the heat coming from the sun. Kaya kinakailangan natin ng mga ito dahil kung wala ng mga ito, kung patuloy nakakalbuhin natin ng mga kagubatan, uubusin ng mga palayan, ano mangyayari sa atin? Lalong iinit sa mundo at sinabi ko kanina na ang sobra-sobra ay nakasasama. At anong maaaring maging epekto nito? Pag-usapan natin ngayon ang mga epekto ng climate change. Sige, pero bago ko bigkasin sa inyo ang lahat ng nakikita nyo rito sa screen, maaari bang magbigay kayo ng halimbawa ng mga epekto at maaari kayong kumuha
sa sarili ninyong mga karanasan? Sige. Yes? Tama! Ang labis na tag-init ay nagdudulot ng pagtuyot na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura. Iba pang sagot? Yes, class? Very good. Ang pagbaha ay sanhi ng deforestation na nabanggit natin kanina o ang pagkalbo sa mga kagubatan. Isa pang sagot? Yes, Ms. Suarez. Issue po sa food security. Very good. Issue sa food security. Tumingin kayo, class, dito sa screen natin. Ilan lamang ito sa mga epekto ng climate change. Una, ang mga matitinding kalamidad na maaari nating kaharapin ngayon at sa mga susunod na panahon. Kagaya ng pagbaha, labis na init ng panahon, at tagtuyot. At isa rin sa mga epekto ng malalang climate change ay ang coral bleaching o ang pagkasira ng mga coral reefs sa kagubatan na maaaring magdulot sa pagkamatay at pagkaubos ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. At ano ang mangyayari kung mararanasan natin ang mga ito? It can lead to the issues of food security, kagaya ng sinabi ng kaklase ninyo kanina. At kapag nagkaroon tayo ng issue sa food security, ano mangyayari? Maaaring makaranas tayo ng iba't ibang mga sakit tulad ng dengue, kolera, at marami pang iba. Bakit? Kasi naapektuhan na yung agrikultura natin yung pinagkukunan natin ng pangunahing pangangailangan. Di ba? At ilan lamang ito sa mga nakababahalang epekto. At isa pa, class, sa pinakamatinding epekto ng climate change ay ang pagkatunaw ng mga yelo sa Arctic Ocean. Ayon sa NASA, sunod-sunod na ang pag-ulan sa kontinente ng Antarctica, which is not very usual, class, kasi napakalamig ng lugar na ito. Nakalocate ito sa pinakamalamig na parte ng mundo. At ang usual na natatanggap nila mula sa ulap ay mga snow, hindi ulan. At anong reason? Climate change. Teacher, bakit ba kailangan namin silang intindihin? Bakit kailangan namin mabahala? Kailangan nating mabahala sa pagkatunaw ng mga iceberg sa Arctic Ocean dahil kapag natunaw ang mga yelo rito, ang mga karatig lugar ay maaaring tumaas ang sea level na magdudulot ng napakatinding pagbaha. At isa ang Pilipinas sa maaaring maapektuhan nito. At maaaring sa susunod na mga panahon, ay mabubura na tayo sa mapa. Kaya kung ayaw ninyong wala ng matirang mundo at kapaligiran sa mga susunod na henerasyon, kailangan na nating agapan ang issue na kinahaharap natin ngayon. Para naman sa susunod na bahagi ng talakayan, tawagin natin ngayon si Teacher Neil. It's truly an insightful presentation about the effects of climate change, Teacher Kai. Now, let's proceed to the implications of climate change in the Philippines. And again, ang epekto ng climate change ay nagdudulot ng mga implications sa iba't ibang aspeto at sistema na parte ng ating pamumuhay sa lipunan. At ngayon, ang una na dyan ang pagtaas ng antas ng dagat. Ang Pilipinas ay isang archipelago na matatagpuan sa eastern part ng Pacific Ocean. At ang issue na pagtaas ng antas ng dagat ay nagdudulot ng malalang pagbaha, pagkakaroon ng erosion, at kawalan ng hanap buhay ng mga komunidad na nakatira sa mga baybayin. At ang pangalawa, malalang kaganapan sa panahon. Dahil alam naman natin na taon-taon, ang Pilipinas ay binibisita ng malulubha or malalakas na bagyo at matitinding tagtuyot tuwing summer. At ang paglalang kaganapan sa panahon ay nagdudulot ng mapanganib, nagkakaroon ng destruction or pagkasira ng mga infrastruktura, agrikultura, at iba't ibang epekto sa iba't ibang sectors natin sa bansa. At ang pangatlo, pagkawala ng biodiversity. Ang Pilipinas ay kilala bilang mayaman sa biodiversity. At ang pagkawala ng biodiversity ay magkokos ng isang equilibrium, dahil pag nawala isang uri ng halaman o hayop, ay magkokos ng unequal equilibrium kung saan makakasira sa ating ekolohiya. At ang pang-apat, seguridad sa pagkain.
Dahil nga sa pagtaas ng antas ng dagat, malalang kaganapan sa panahon, at pagkawala ng biodiversity, no, magkakaroon tayo ng problema sa seguridad sa pagkain. Dahil naapektuhan nito ang lahat-lahat, no, yung agrikultura, yung sectors natin, mga public sectors natin, no, na nagko-cultivate ng ating mga pagkain, no, sa production makaka-apekto ito. So, isa ito sa mga problema or implication ng lumalalang climate change dito sa Pilipinas. Ngayon, kung iisipin natin, ano nga ba yung mga patakaran o hakbang na ginawa ng gobyerno para maiwasan or ma-mitigate ang climate change dito sa bansa? Sunod sa implikasyon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga ginawang hakbang or patakaran at programa ng ating gobyerno para ma-mitigate ang climate change dito sa Pilipinas. Ayan. Meron tayong sinusunod sa ating Constitution na Article Section 16 of the 1987. And sinasabi dito, the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Dito, sinasabi sa ating Constitution na kahit meron tayong patas or pantay na karapatan sa ating natural environment, kailangan pa rin natin itong pangalagaan. At kung sino ang mapang-abuso or sumisira sa ating kalikasan, ay kailangang managutan para sa ating patas na katarungan. Okay. Pag-usapan naman natin ang Climate Change Act of 2009. Ito ay isang Climate Change Commission na nilalayong magtayo ng National Framework Strategy para ma-mitigate ang climate change sa bansa. At isa ito sa mga international accordance natin, no, para masolusyonan or mabawasan ang lumalalang panganib ng climate change. Pangalawa, ang Philippine Clean Air Act kung saan nilalayon nito na bigyan pamantasan ang mga iba't ibang sektor at iba't ibang industriya katulad na lang ng mga sasakyan, ng mga factories, kung saan kailangan nilang sumunod sa isang patakaran para sa pagbabawas ng emission, no, sa greenhouse gas ng ating mundo. At ang pangatlo, National Climate Change Action Plan. Dito na pumapasok ang ating mga programs or hakbang ng ating gobyerno na binibigyan kahalagahan ang pagkakaroon ng adaptation at pagpapatibay ng ating mga citizens, no, sa lipunan. Katulad, pumapasok na rin dito yung ating edukasyon, no? Kung ako halimbawa ay nagtuturo ng mga problema or suliranin sa climate change, ginagawa rin ang aking hakbang, no, dito sa National Climate Change Action Plan. At isa ako sa parte ng framework na yun. At ang pang-apat ay ang Renewable Energy Development, kung saan binibigyan halaga ang ating mga kabagong teknolohiya, katulad na lang ng paggamit ng solar panels para sa epektibo at efficient na energy resource, no? Kung saan kinukuha natin ang malinis na kuryente galing sa ating araw. At panglima, mangrove reforestation and coastal protection. Dito, binibigyan natin halaga at protekta ang mga kagubatan ng mangrove sa ating mga baybayin, no, sa mga ilog, no, mga katubigan natin na merong mangrove. Dahil dito, ang mangrove kasi ay nagsisilbing natural na protekta, no, sa mga storm surge and mga malulubhang alon na nagdudulot ng kasiraan at pagkawala ng kabuhayan ng ating mga pamayanan sa baybayin. Naway rito sa implikasyon at mga programa or patakaran ng ating gobyerno ay nabigyan kayo paglilinaw, no, sa mga lumalalang epekto ng climate change. At mula rito, again, naway tandaan ninyo ang ating mga parte na as a global community, kailangan natin gawin ang mga kinakailangan para ma-mitigate ang epekto ng climate change. At yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Teacher Neil, sa pagpapatuloy. Ayan, atin namang kilalanin ang iba pang organisasyon na ating katuwang sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Sa kasalukuyan, ang United Nations ang nangunguna sa mga programa, ugnayan at mga dialogo tungo sa isang globalisadong aksyon. Para bigyang lalim, ang United Nations Development Program ang siyang nakatuon sa pag-unlad ng mga bansa.
Dala ang MDGs or Millennium Development Goals, nabibigyan tayo ng oryentasyon sa wastong pamamaraan ng pamumuhay, dala ang implikasyon ng pagbabago ng klima. Dako tayo sa kabilang konsepto. Ang International Monetary Fund naman sa aspetong pinansyal ang siyang nangangasiwa sa mga programa at mga pulisiya na ating hinuhubog. Sila ang nagbibigay ng suhestyon, ideya, at mga payo tungkol sa ating mga finance and other concepts gaya ng fund allocations. Next slide. Ayan, ang United Nations Framework Convention for Climate Change naman ang siyang nagpapatibay ng ugnayan at pananagutan ng bawat nasyon sa isa't isa. Dala ang taunang pagpupulong, nabibigyan tayo ng plataforma na ibahagi ang kontemporaryong datos at mga kalagayan ng mga bansa para makahubog tayo ng isang komprehensibong pamamaraan kung paano nga ba dapat nating tugunan ang pagbabago ng panahon. Ayan, thank you Teacher Darren. Matapos natin magtalakay ng tungkol sa climate change, nais ko naman ngayong malaman yung opinion nyo sa sasabihin kong senaryo. Madalas yung nababalitaan or napapanood sa TV yung mga binabahang lugar na dulot ng matitinding malakas na pag-ulan. Sa tingin nyo, ano yung mga sanhi at implikasyon nito sa ating kasalukuyang kalagayan ng panahon? At saka, ano ngayon ang maitutulong nyo bilang mga estudyante upang hindi na din siguro mapalala pa yung mga pagbaha? Mr. Ledesma? Para sa akin po, isa po sa sanhi ng pagbaha ay hindi maayos na pagtatapon ng basura ng mga tao. Nagkakaroon nito ng implikasyon na hanggang ngayon ay walang maayos na disiplina at karamihan sa maayos na pagtatapon ng basura. Makatutulong naman po ako sa pamamagitan ng hindi pagtulad sa maling pamamaraan ng pagtapon ng basura. Kaya Tama. Sino pang nais na magbahagi ng kanilang kasagutan? Ms. Suarez? Sa palagay ko naman po, isa din po sa mga sanhi na kasi parang kulang po tayo sa puno at karamihan po sa mga puno natin ay malala po yung deforestation. Kaya bilang mga individual, dapat po nagtatanim po tayo ng mga puno kahit sa mga simpleng paraan lang sa pagkakuha natin, sa mga ganun po dahil nakakatulong ito para maiwasan climate change. Yan, magaling! Ang mga sagot nyo ay nagpapatunay lamang na hindi hadlang yung pagiging estudyante nyo sa pagkakibahagi sa pagsasaayos ng mga pangkapaligirang suliranin natin. Naway maging susi kayo, hindi lamang sa pagresolba nito sa pamamagitan ng pananalita, pero i-apply din natin siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yun lang. And matapos tayo mag-wrap up activity, dako naman tayo sa closure activities kasama si Teacher Marikis. Ayan, bilang pangwakas na aktibidad ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na pinamagatang manuskrito nyo, iulat nyo. So, ang bawat pangkat ay maghahanda ng kanilang naisagawang manuskrito at iulat nila ito sa nakatalaga nilang paksa. Yung mga mag-aaral din or kayo, mga estudyante ay magbibigay din kayo ng supporting details para suportahan ang inyong mga pahayag sa pag-ulat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sanchez, ang tagapag-ulat ngayong araw na ito. Hindi lang matitinding kalamidad ang malalang epekto ng patuloy na paglala ng Mga pagbabago ng kapuso, klima. kapatid, kapamilya, salamat sa inyong pagtutok hanggang sa susunod na pagkakataon. Ayan, bilang pagtatapos ng ating diskusyon ay may isang katanungan lang ako na gusto kong itanong sa inyo. So, batay sa mga natalakay, paano mo sisimulan sa mga munting hakbang ang pagiging responsableng individual sa isyung pangkapaligiran na iyong nakikita at nararanasan sa inyong komunidad? Ilahad ang inyong pananaw sa loob ng 3 o hanggang 5 pangungusap. Ngayon ay maaari na kayong magsagot. Yan. So, ang magiging takdang aralin natin at mukha namang marami kayong natutunan sa araw na ito ay ang aking assignment ngayon ay tahanang eco-friendly. So, ang unang gagawin niyo ay pipili lang kayo ng isa o higit pang simpleng eco-friendly na gawain na nais isagawa sa loob ng isang araw. Sa loob ng bahay lamang ito gagawin maaring ito ay pagtitipid sa enerhiya or sa pamamagitan ng pagpatay ng mga hindi ginagamit na ilaw at paggamit ng mga reusable na mga bag at paggamit ng mga refillable na bote or anumang mga eco-friendly na gawain na magagawa mo lang sa loob ng isang tahanan.
So, after nito ay magsasagawa ka ng isang dokumentasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan na nagpapakita kung paano mo isinasagawa ito. At pagkatapos nito ay pagsasamahin mo to sa isang collage at yung mga napili mong larawan. And then, pagkatapos nito, ako ay gagawa ng isang Google Drive para malikom ng maayos yung dokumentasyon. Siyempre, bilang appreciation ko sa inyo, ipopost ko ito sa aking Facebook account para maipamalas ng kaalaman sa pagiging makakalikasan niyong mga estudyante. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa climate change.